Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning dyan at good afternoon dito. Good evening pala rito. Eto guys, pag-usapan na naman natin ha, patungkol pa rin ito siyempre sa baha, no? At ating pag-usapan sapagkat, naku po Rudy, alam ko ang iba sa inyo napanood ng balitang ito. Pero para sa mga hindi pa nakakapanood, sama-sama nating panoorin bago natin ko mentuhan. Let's go! Mga kapuso, dito tayo ngayon sa may bahagi ng Parañaque, no? Sa may area ng Baclaran. At sa ating pagdating dito, no? Ito ang tumambad sa amin, mga kapuso. Nako, isang katerbang basura na nandito ngayon sa may area na to, no? Actually, boundary to ng Pasay at Parañaque. At dito sa ating likuran, mga kapuso, makikita natin mismo itong Redemptorist Church. Ayon mga kapuso sa ating mga nakausap dito, ay kagabi pa raw nagsimula anurin ng ito raw ay dalhin dito sa kasagsagan ng malalakas na ulan at hangin kagabi hanggang kaninang madaling araw. So ito ngayon mga kapuso, no, talagang meron tayo nakikita dito mga heavy equipment pero hindi gumagalaw. At dito sa ating harapan, nako, lahat na ng klase ng basura na inyong maiisip ay nandito na. May mga tao dito sa likod natin mga kapuso na kumikilos, no? At sa ating pag-oobserba ay puro mga kahoy lamang yung kanilang kinukuha at inaangat nila sa may bahaging ito, no, yung mga kahoy na mga inanod. Pero sa malaking parte mga kapuso, kita natin mga plastic, lalagyan ng soft drinks, merong mga styrofoam, merong mga galon, merong mga tsinelas na mga plastic din, mga damit at iba't ibang klase ng basura ang nandito talaga, no, sa ating harapan. Sa ngayon mga kapuso, sa ating pag-iipag-usap sa LGU ng Parañaque ay meron na raw, no, na silang dinispatch ng mga tauhan para talaga namang tumulong para maalis itong napakaraming basura na nandito ngayon sa may bahagi ito ng Parañaque City na nanggaling daw doon sa may dagat, inulak dito ng mga lakas na alon at hangin at nandito na ngayon nagsisigan sa bahagi dito ng Parañaque. So yan muna latest mula rito sa may bahagi ng Parañaque City. Ako si Ron Consulta ng GMA News. O ayan kita natin So grabe no. Grabe ang nangyari sa Parañaque, no? Sa may Baclaran Church, grabe. Yung flood control dito. Paano ba naman ano ba ito? Parang creek, 'di ba? Yung nasa gilid dito sa may highway Alam ko sa kabila ng sa may Baclaran Church. Paano ba naman ito, guys, ano? Paano ba naman tayo magkakaari niyan kung ganyan naman kadugyot ang mga kababayan natin, particularly sa mga didilis. Guys, alam nyo, sa totoo lang ang may kagagawan talaga nitong mga hinayupak na mga kalat na ito, itong mga basurang ito, mga didilis yan. Sigurado yan, didilis yan. Bakit? Unang-una, paano natin mapapatunayan? Dahil iiyak na naman ang mga didilis dito at magagalit na naman sa akin. Sasabihin bakit didilis na naman may kasalanan? Sino pa ba? Unang-una, sino ba ang dugyot? 'Di ba? Kayo lang naman mga didilis ang mga dugyot, wala nang iba. Pangalawa, bukod sa pagiging dugyot ninyong mga hinayupa kayo, sino ba naman talaga yung nananadya na magkalat, 'di ba? 'Di ba ganyan naman yung ganyan yung utos ng mga pinuno ninyong mga hinayupa kayo? Sa Davao City nga nung utos ni Barbie Baste, itapon sa lansangan, itapon ang basura sa harap ng DENR. 'Di ba? Kaya nga yung Davao City kahit walang ulan bumabaha 'Di ba? Kasi nga dahil sa kadugyutan ninyo o sa itatanggi nyo, hindi kayo. Alam nyo ba kung isa pang pagpapatunay na kayo ang may kagagawa niyang example? Nakita nyo ba nung nagrally itong mga kakamping, no? At nagrally ang mga loyalista? Nakita nyo ba na kapag katapos nilang magrally, napakakalat ba? Nakita nyo bang may kalat? Wala. Bakit? Nililinis nila, inaayos nila ang kanilang mga pinagkalatan after ng rally. Di ba ka? Ngayon kayo, di ba? Nagrally kayo, kasama nyo ang kulto. Ano nangyari sa rally ninyo? Doon pa lang sa EDSA, di ba? Pagkatapos yung mag-rally, ang daming kalat na iniwan ninyo. Mga plastic, pinagkainan, mineral water bottle, di ba? Kung ano-anong mga basura, pati mga diaper.
Di ba ganyan kayo kadugyot? O di ba ngayon, hindi lang dyan. Pagkatapos nun, nagrally kayo sa Liwasang Bonifacio. Ano nangyari? Sobrang kalat din. Hindi nyo man lang nilinis. Pinabayaan nyo na lang na anudin ng ulan. Ngayon, tatanggi pa kayong mga hinayupa kayo. Kaya huwag kayong magtataka kung kayo ang pagbibintangan dahil hindi naman pagbibintang yung sinasabi ko. Ito ay katotohanan. Talaga naman, totoo naman, dugyot kayong mga hinayupa kayo eh. Di ba? Kataya-gaya. Eto na lang ha. Ito, pinakamatibay na halimbawa. Nakita nyo ba itsura ng mga vloggers ninyo? Nakita nyo ba itsura ni Mandalulo, ng mga bayoteros? Di ba dugyot yan? Mga mukhang basura. May mga kalyo sa ibag. Ang mga kilikilay, Diyos ko po, Rudy, parang basura. Di ba? Ngayon magtataka pa kayo. Yan ang isa sa katibayan na dugyot kayo. Dahil nakikita sa katawan ang pagiging dugyot. Nakikita sa itsura ang pagiging dugyot. Kung dugyot kayo sa inyong katawan, di lalo na sa inyong kapaligiran. Di ba ga? Ngayon, tatanggi pa kayong mga hinayupa kayo. Kaya kung meron ditong dapat sisihin sa mga basurang ito na grabe, no? Walang iba kundi mga didilis. Hindi naman gagawin ng mga loyalista, hindi rin gagawin ng mga kakampik o dilawan. Dahil ang mga yun ay matitino. Hindi yan gagawin. Bakit? Dahil ang mga yun ay mga professional at may trabaho. Hindi gagawin ng mga yun dahil yung mga yun nga ang talagang masipag pang sumunod sa mga batas natin. At ayaw na ayaw nila na ganyan magkakalat kasi nga alam nila yung prinsipyo na basura mo, itinapon mo, babalik sa'yo pag hindi mo itinapon sa tamang tapunan, di ba? Ano nga ba yung kantang yun? Basura mo, itapon, di ba? Para may commercial dating ganun di ba? Ang basura mong itinapon sa kung saan babalik din sa'yo So kaya malabo yan, malabo na ang may kagagawan yan ay mga loyalista, dilaw, ping, malabo yan. Pero pag didilis, matik na yan. Hindi nyo yan may tatanggi dahil mismong si Iyot man ninyo at si Barbie Bastinyo pala ang nag-utos sa inyo. Diba, ang utos nga ni Barbie sa Davao, itapon sa harap ng DNR ang basura. O diba, namamaho ang Davao City, ang Singapore, namamaho. Ngayon, dahil sa mabaho ang Davao City, ang gusto ninyo, iparehas ang Maynila. Kaya yung mga taga Davao na nandirito sa Maynila, mga hinayupa kayo, mga taga Davao na nandyan sa Maynila, yan ang mga talagang sinasadya ng mga yan, sinasadyang magkalat para sa ganun, magbarabara sa mga magbarabara sa mga kanal, 'di ba? At para sa ganun pag nabara ng kanal, baha nga naman. So, simpleng sabotahe, simpleng pananabutahe para lang sa kanilang si Inday Sayad. Ang masasabi ko sa inyo mga hinayupa kayo, nanyo! Ang lupit ninyo, ha? Ang tindi nyo, pati sa Maynila, dinala ninyo ang kadugyutan ninyo, ha? Hindi na lang nung umalis kayo ng Davao City, hindi nyo na lang dun iniwan ang kadugyutan ninyo, no? Talagang binitbit nyo pa, no? Talagang dyan pa kayo nagkalat, Di ba? Ngayon, kaya hindi nyo na maiitanggi na kayo ang may kagagawan, majority ng mga basurang yan galing sa inyo. Dahil nga, sa kadugyutan ninyo mga hinayupa kayo at hindi nyo na yan pagkaila dahil kitang-kita mga ebidensya. Mga ebidensyang nasabi ko, tulad ng rally, di ba? Tulad ng mga itsura ninyo at mga pagmumuka. Yung magkaroon ka na lang ng ingron sa aibag, di ba? Ingron sa aibag. Yung magkaroon ka na lang ng kalyo sa aibag, nakagaya nitong ni Jay Baluga, di ba? Tsaka ni Dadang Baluga, Diyos ko po, Rudy. Di ba, dugyot na dugyot talaga ang itsura. Tingnan mo naman kung gaano kabaho ang itsura ni Mandalulo tsaka ang pangalan ni yung may, hydrocephalus, si Bayot Bay, di ba? Ay, Diyos ko! Kumbaga, itong mga ito, kung may, tulad na madalas ko sabihin, kung may krimen, suspect na agad ang mga ito, Walang kalinis-linis sa katawan, di ba? Dugyot na dugyot. Alam mo kung saan pwede. Subukan mo magpaligsahan ng paitiman ng kilikili si Jay Baluga at si Mandalulo. Mahihirapan kang pumili kung sino ang mas kung sino ang mas may taniman ng kamote sa kilikili.
Kasi nga dugyot. Kung dugyot sa katawan, dugyot sa bahay yan, sigurado yan. Matik yan, 100% yan. Walang kaduda-duda. Kaya ngayon, wag na kayong magganap ng ibang sisisihin. Ang dapat sisihin dyan, mga didilis yan, mga hinayupak na yan, yung basurang yan, ang galing yan sa mga didilis. Dahil wala namang ibang dugyot sa Pilipinas, kundi yung mga didilis lang na yan. Sige na, yun lang muna. Real talk lang tayo, ha? Na nyo, mga didilis na mga dugyot, mga amoy luga. Matili kayo mo bubot may side sapagat ang may side ay laging high blood. Bye! Hindi nyo kami pwedeng pagbintangan. Tingnan nyo naman mga itsura namin sa itsura nyo.